At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding isyu ang ngayon ay naglalabasan sa buong bansa na ikinagagalit ng nakararami. Ang mga mamamayan ay nag-aalburuto sa galit matapos lumabas ang mga ulat ng matinding pambubudol mula sa mismong mga lider ng ating bansa. Ayon sa mga impormasyon ng Pangulo ng Pilipinas, si President Coting ng Norte Jr. ang unang tinutukoy na may kinalaman sa naturang isyu kasama na ang First Lady na si Lizata Nasmugs at ang ilang kaalyadong mambabatas kaya ni Representative Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa mga report, maraming mamamayan ang nakatanggap ng mga abiso at mensahe mula sa isang grupo na nagpakilalang mga opisyal ng gobyerno na nag-aalok ng mga peking negosyo at mga proyekto na umano'y pinondohan ng pamahalaan. Ayon sa mga biktima, iniiwasan nilang magtiwala ngunit sa kabila ng kanilang mga pag-aalinlangan, nakumbinsi pa rin sila ng mga alok na ito. Nakalaunan ay nauwi sa malaking pagkakawalan ng pera at iba pang mga ari-arian. Isang malaking katanungan kung paano nakalusot ang ganitong uri ng scam sa ilalim ng pamumuno ng mga Marcos. Ang mga biktima ng naturang pambubudol ay nagsimula ng maglabas ng mga pangalan at detalye ng mga taong kanilang nakatagpo na nagpakilalang kaanib sa Administrasyong Marcos. May ilang mga testigo na nagsasabing narinig nila mismo ang mga pangalan ni First Lady Marcos at ni Representative Martin Tambalos Los Romualdez na umano'y kasabwat sa pagpapakalat ng mga peking proyekto. Ayon sa mga nagsalita, may mga pagkakataon pang personal na ipinakita sa kanila ang mga makikinang na plano ng negosyo na may garansyang kita. Ngunit ang lahat ng ito ay napag-alamang peke. Sa harap ng mga akusasyong ito, agad na naglabas ng pahayag ang Malacanang nagsasabing wala silang kinalaman sa naturang mga insidente at ipinagpapaliban pa ang pagdinig ng mga kasong ito. Ngunit sa kabila ng mga pahayag na ito, nananatili ang matinding galit ng publiko. Ang mga mamamayan ay nananawagan ng agarang investigasyon at hustisya para sa biktima ng pambubudol na ito. Marami sa kanila ang nagsasabi na hindi dapat palampasin ang mga ganitong uri ng pang-aabuso, lalo na kung ang mga taong sangkot ay nasa mataas na posisyon ng gobyerno. Sa ngayon, patuloy ang mga protesta at panawagan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan upang magtulungan sa paghahanap ng katotohanan at katarungan. Ang mga kababayan natin ay naniniwala na mga kasong ito ay hindi dapat lamang maikahon sa mga anino ng kapangyarihan. Samantalang ang administrasyon ay patuloy ang pagsasalita ng hindi nila kasalanan, ang mga tao ay patuloy na umaasa sa mga konkretong aksyon upang masawata ang mga ganitong uri ng katiwalian. Abangan natin ang mga susunod na developments sa kasong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung mga matatanda, sabi ko nga, patayin nyo na kaya. Kasi gusto nyo, sikat kayo bida kayo sa kampanya. Oo, pagka nagano kayo, bigyan ng 5,000 niya, bigyan dito. Para ano? Para ba talaga tumulong sa Pilipino? O para sikat kayo, tamba? Diretsahin na natin. Ito namang nakakasakit dito. Nakikuntsaba naman din tong Senado rin. Kunwari, ayaw nila nung akap. Yung pala, nung nagkaroon silang 5 bilyon, pumayag din sila. Bakit pinalusot nyo rin zero budget to, Senado? Pambihira naman kayo. Ano nangyayari sa mga senador natin? Masyado kayong matalino para uti-utuin lang ni Tamba. Ba't naman kayo nagpagamit? Diyan sa ayuda na yan. Ano mas importante, yung PhilHealth o yung ayuda? Yung ayuda nga, ginagamit pa yan sa pagsusugal O di ba? Bigyan mo yung mga kalalakihan na ganyan. Susugal yan, magiinom yan, bibili ng MP yan. Bibili ng gin yan. Tapos yung nangangailangan may sakit, hindi nyo hayaang mapagamot, magkaroon man lang ng discount. Pambihira kayo. Kaya sana po tuloy-tuloy na mas pagserbisyo ang PhilHealth sa mga katulad naming mga walang kakayanan magbayad pagka nagkakasakit. Aminado ang PhilHealth na nagulat ito sa hakbang ng mga senador at kongresista. Mapag-aralan daw sana ni Pangulong Bongbong Marcos ang national... Huwag nyo nang asahan si Marcos, nananahimik, nagpapahinga, huwag nyo nang gambalain, istorbo kayo. The sitting president, ang Pangulong nakaupo, walang ginagawa, huwag nyo nang abalahin. Di, alam mo, dinidiretso ko lang kayo kasi sasakit lang ang loob nyo Di ba? Bakit ba nagkakaroon ng depression? Bakit ba nagkakaaway-away?
Kasi yung expectation, hindi pasok doon sa reality, sa realidad. Mag-e-expect lang kayo kay Marcos, wala naman kayong aasahan. Mabuti pa, tapatin ko na kayo. Wala nang mangyayari dyan kay Marcos kung aasa nyo yung PhilHealth babalik dahil kay Marcos. Wag na po. Ayoko kayong masaktan. Wag na kayong umasa dyan sa mama na yan. Meron bang ipinakakong nagawa yan? Asan na yung 20 pesos na bigas? Ultimo yung unit team, pinagmalaki-laki niya Marami tayong magagawa basta tayo nagkaisa. Loko-loko. Niloloko nyo taong bayan Wag na kayo aasa dito. Please lang, wag na kayo papabudol. Wag nyo na asahan. Budget bago tuluyang pirmahan. Tatamaan daw kasi nito ang nasa 26 million na indirect members o yung mga mahihirap, senior citizen, PWD at iba pang wala ng kakayahang magbayad ng kontribusyon. Indirect contributors will be subsidized by the national government. And ito po yung nasa subsidy ng government sa budget for the GAA. So kung halimbawa pong magiging zero budget, ibig sabihin po ay walang magiging premium contributions for 2025 yung ating mga indirect contributors. Mainit ding issue ng PhilHealth ang 138 million pesos umano na inilaan nila sa Christmas party at 30th anniversary. Ayon sa PhilHealth, hindi pa raw yan approved. Wala pa po tayong approval of any budget or corporate of operating budget for 2025. Kung yun po yung sinasabi na anniversary budget, because the anniversary is in February 14, 2025, it's the 30th year. Alam din naman po natin na meron nga pong pinalabas na directive ang ating Pangulo. Alam namin, pinulitika yung PhilHealth. Kasi ito sinasabi, marami daw kapalpakan tong PhilHealth. Aminin na natin, talaga meron silang kapalpakan. Di ba? Maraming naging issue, anomalya tungkol dyan sa PhilHealth na yan. Hindi natin inaalis yon. Pero huwag niyong parusahan ang taong bayan dahil sa kapalpakan ng ibang namumuno dyan sa PhilHealth. Hindi naman kasalanan ng buong PhilHealth yan Kasalanan niya ng mga namumuno, kasalanan dyan ng mga sakim. Di ba? Bakit ang maapektuhan ay taong bayan? Parang pulis yan Meron talagang loko-lokong pulis, pero huwag nyo namang idamay yung mga mababait na pulis. Kahit anong industriya, may loko-lokong vloggers, pero may matitinong vloggers. May loko-lokong politiko, meron matitinong politiko. No? So, hindi ibig sabihin, para parusahan yung mga loko-loko dyan sa PhilHealth, tatanggalan nyo ng budget. Sino ang pinarusahan ninyo? Sige nga, kayo hindi naman kayo nag-iisip Pinaparusahan nyo dyan yung taong bayan. Pambihira kayo. Eto mga mambabatas natin, parang hindi naman kayo nag-iisip. Asa na mga utak ninyo? Pambihira Siguro kakaasikaso nyo dyan sa mga Duterte, wala na kayong naiisip na i-research, gawing tama, o pagtuunan ng pansin kundi mga Duterte. Kaya pagdating sa mga matitinong bagay, pumupurol yung mga utak ninyo. Paano kayo naging mambabatas? Parang napakaano ninyo, kahihina ng ulo nyo. So, na magkaroon ng mas payak na celebration of the Christmas ngayon. Nakaranas din ng 12 billion pesos na budget cut ang Department of Education. Para kay Secretary Sani Angara, wala namang masama kung pagtutuunan ng infrastruktura at ayuda, pero mahalaga rin daw ang pamumuhunan sa mga tao. Ako naniniwala ako infrastructure pwede. Nalulungkot kami doon kasi syempre gusto natin medyo moderno yung ating edukasyon at yung ating mga teachers, yung ating mga estudyante may nagagamit ng mga... Alam mo yung sinabi niya na wala namang masama kung pagtuunan natin ng atensyon ng infrastructure at ayuda. I'm sorry po. I'm really against ayuda. Sa totoo lang. Kasi marami dyan, nakikinabang lang. May mga balita na bago raw makarating doon sa taong pinagbibigyan ng ayuda, ang dami nang nakinabang. Directly Halimbawa, sabi nila, kunwari 10,000 ang ibibigay, bago pa makarating sa mamamayan, 2,000 na lang. Yan po ang sabi di umano. Diba? Alam naman natin maraming commissioner sa gitna, hindi lang namang itong administrasyon na ito. Gawain na po yan dati pa. Diba?
So, hindi ako pabor sa ayuda. Pangalawa, ako kasi halimbawa ako'y bilang tatay, ay kung ako magiging presidente o speaker of the house, ititreat ko ang aking mga Pilipino bilang anak. Pag hinayaan mo yung anak mo na umasa sa'yo, pinahihirapan mo sila. Ginagawa mo silang bobo. Wag na po tayo magagalit Maraming Pilipino mahihirap. Yes, naunawaan natin yan. Kaya lang, dahil dun sa mindset na yun, hindi tayo talaga makaalis-alis. Kung ako, pabor ako yung sinasabi nyo, infrastructure. Alam nyo ba, ang daming nawawalang pera sa atin? Because kulang tayo ng infra. Diba? Kung kumpleto at maganda ang infrastructure natin, hindi magkaka-traffic Hindi na nga natin kailangan na masyadong kotse. Hindi natin kailangan magsibili ng motor. Dahil dun lang sa mga tren, sa mga tulay, madali mag-commute. Isang halimbawa lang yan ng infrastructure. Yung perang pang-ayuda dapat dinadala sa infrastructure. Alam nyo, mas maraming matutulungan. Bakit? Maraming magkakatrabaho. Boom ang negosyo. Pag boom ang negosyo, manganganak ng trabaho. At ang kailangan ng Pilipino, hindi limos. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Kaya I'm really against ayuda. Kasi hindi natin tinutulungan yung taong bayan. Tulungan mo yan. Bigyan mo ng trabaho yung tatay. Buong pamilya kakain. Bigyan mo ng ayuda yan. Maya-maya, lasing lang yung tatay. Kawawa yung pamilya. Nauunawaan po ninyo. So, huwag tayong makapakaasa-asa sa ayuda. Huwag niyong niloloko yung taong bayan sa ayuda na yan. Huwag na tayong maglokohan. Bagong teknolohiya. Para sa Makabayan Block, tila mas pinaboran ngayon ng mga ahensyang talamak ang korupsyon. Dito sa mga to, wala akong tiwala. Kung ano sabihin nila, kahit tama yan, yung puso niyan, yung agenda. Alam mo, isa pa dapat pinagagastusan natin bukod sa infrastructure. Ako, pabor ako rito. Gastusan natin yung mga komunista. Bibigyan ng pera? Hindi. Para masugpo ang mga NPA, para masugpo ang mga komunista. Kaya ako, in a way, ilagay mo ang isang confidential fund sa isang taong talagang galit sa komunista, payag ako dyan. Kasi masusugpo yan katulad ng mga Duterte. Alam mo, isang panira yan. Nasisira ang bayan natin dahil sa mga NPA at sa mga komunista. Wala po akong pinagbibintangan pero dapat dyan na pupunta ang ang pera ng Pilipinas. Yung mga big winners dun sa version ng BICAM, yung mga big ticket projects ng DPWH na napaka-corruption prone, lumagpas na sa 1 trillion ang proposed budget for DPWH. Ay, ewan ko sa'yo, mag-TikTok ka na lang. Wala kang sasabihing matino. Naniniwala pa ba kayo sa taong ito? Bahala kayo. Naniniwala kayo. Demokrasya naman tayo. Doon sa mga naniniwala, di palakpakan kayo. Kahit ayoko. Hindi, karapatan nyo yan. Pero ako, wala na akong tiwala dito sa Makabayan Block. Walang kwenta yung mga yan. O ito, tingnan natin yung sinabi ni Senator Bato. Yan. O ito, basahin ko sa inyo saglit. Yan si Senator Bato. At ito yung binanggit niya. Gustong-gusto ko itong sinabi niya. Sabi niya, 0 for PhilHealth, but 61 billion for AKAP and AIX. Sa madaling salita, ayuda yung AKAP and AIX na yan, yung bigay dito, bigay doon, bigay. PhilHealth, kalusugan. 0 budget. 61 billion. Ulitin ko, 61 billion, hindi million billion as in B, as in bangag, billion. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Alam nyo, yan ang nakakasakit. Tayo namang mahihirap, wag naman tayong nagpapaloko dito sa mga bigay ng ayuda. Pera nyo yan.
Hindi dapat nakalagay ang pangalan dyan, tingog. Hindi dapat nakalagay dyan yung MR. Sa katunayan, hindi dapat nakalagay ang pangalan nila dyan. Hindi naman nila pera yan eh. Kaya tuloy, namihasa. Dahil hinahayaan nating nakalagay yung pangalan nila doon eh. So anong gusto niyan? Itutulak niyan. Yang akap. Pumayag naman ng Senado kasi nabigyan din sila ng 5 bilyon. O di, parang sindikato. Kuntsabahan. Di ba? Kampi-kampihan. Eh alam naman nilang mali ang ayuda na yan. Tapos, PhilHealth, zero. Naggagaguhan ba talaga tayo dito? Alam mo, yan ang masama eh. Para sa mga kababayan nating mga OFW, alam nyo itong sasabihin ko. Sa ibang bansa, kung ikaw ay magkasakit, hindi mo na problema yung pera eh. Kasi, sagot lahat. Sagot lahat ng mga pangangailangan mo. Ang poproblemahin mo, ano na lang, yung sakit mo lang. Dito, kahit gumaling ka, mamamatay ka sa gastusin. Behind na po tayo mga senators. Behind na tayo Quadcom. Pagdating sa kalusugan, pagdating sa health. Martin, mag-isip ka naman. Walang maitutulong yung akap na yan. Yung ayu-ayuda na yan. Marcos, ba't pinapayagan mo yung pinsa mong ganyan? Tayo na nga lang yung ganito eh. Problema mo na sakit mo, problema mo pa yung kalusugan. Tapos inuna nyo yung pambili ng gin ng mga... Para lang sila maka-epal. Kaya ako ito, payo ko sa inyo. Pag may namigay na kandidato, andun yung pangalan nila, wag nyo nang iboto. Wag nyo nang iboto. Niloloko kayo niyan. Pera ng taong bayan yan. Ginagamit kayo, ginagahasa kayo. Papayag ba kayo ng paganyang-ganyan? Pambihira, ito ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang 25 billion, 26 billion. Alam natin malaki yun. Pero kasi akala natin, hindi syempre, ang daming Pilipino magkano lang naman yan pagka pinarti-partihan ng bawat Pilipino. Ito po, pakita ko sa inyo. Kung ano magagawa ng 26 billion. Ito, ipakita ko sa inyo. Pinost ito ni Crisette sa Facebook niya. At napakagaling talaga noon. Bagamat hindi ko siya personally kilala, pahiram po ng inyong video at ma-share ko lang. Okay, maraming salamat po, Crisette. Tingnan natin. 26 billion ang akap. Sa madaling salita, ayuda ni Tamba. Tingnan natin ang LRT cost 9.76 billion lang. LRT2 extension. Saan ka? AKAP o LRT2 extension? Eto pa. MRT 3 rehab cost 21.97 billion. Kailangan na ma-rehab talaga tong MRT natin. 'Di ba? BGC Ortigas Bridge, napakalaking bagay nito Ang dali from Ortigas to BGC, ang dali nang pumunta. Magkano lang? 5.72 billion. Ito, siguro para doon sa mga ating mga kaibigan at mga manunood na hindi masyadong, ano ba importance niyan? Yung mga bridge na yan. Alam nyo po, time is gold. Ang laki po ng nasasayang na pera pag tayo ay natatraffic. Pati pag-transport ng mga bagay-bagay, tumatagal. Pag may mga tulay-tulay, ang dami pong natitipid ng Pilipino. Gasolina. At higit sa lahat, oras. Pag maganda ang ating infra, pag marami tayong tulay, papasukin tayo ng negosyo. At pag maraming negosyo, maraming trabaho. Imagine this. Buong bridge, 572 billion lang. Pakikinabangan natin ng ilang taon. Yang 26 billion ng akap, isang taon lang yan.
ipang-jijin lang yan ng pagbibigyan. Baka ipang-bibinggo lang yan ng mga nanay. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Kaya lang kasi, hindi marunong mag-isip ito si Martin. Mahina ang utak eh. Ang alam lang kasi nito, bumili ng boto. Tama yung sinabi ni BP Sara, ako'y naniniwala sa kanya. Itong ayu-ayuda na to, ito ay isang legalized vote buying. Pinadaan lang nila sa pero binibili kayo. Kung ako presidente, sabihan ko yan si Martin. Kung ako si Martin, ayoko ng ayuda. Magkano yung bridge na yan? 5.72. Humanap ka pa 5 bridge na tayuan natin. Sa ganun. Kasi island tayo Pilipinas. Watak-watak tayo eh. Puro tayo tubig sa gitna. Lagyan mo ng bridge lahat yan. I-connect natin. Pakikinabangan ng maraming Pilipino for how many years? Napag-iwanan na tayo. Dahil kulang tayo sa infra. Alam mo, ang gustong-gusto ko yung sinabi nung nakausap namin si Baste. Si Mayor Baste Duterte ng Davao. Sabi niya, tinatanong namin, Mayor, tumakbo ka ng Senado kasi kailangan ka na talaga namin. Sabi niya, hindi, ang pangarap ko sa ngayon nasa Davao. Tatayuan ko pa ng mga infrastructure. Tino mag-isip yung mama. Actually, bata pa si Mayor Baste. Pero naiintindihan niya. Alam mo, sinisimulan ng infrastructure, ang dami nang natatayo sa Davao. Pupusta akong iiwanan ng Davao ang Manila. Bakit? Ang daming kurap eh. Sa Davao, kung matutupad nga yung sinabi ni PRRD, nahihiwalay ang Mindanao. Ay, sa Mindanao ako. Kukuha talaga ako ng passport. Ganyan na nangyari sa Malaysia eh. Nung humiwalay ang Singapore, yung part na yon na naging Singapore, mas umasenso pa. Ano Malaysia ngayon? Parang Pilipinas, ang daming kurap. Sisirain tayo talaga ng mga kurap. Tuloy. MRT subway, 25 billion. Tayo na lang ata walang budget, ay walang subway. Nakakaawa tayo, no? Tapos yung isip mo, Martin, nasa ayuda. Ang nipis ng kokote mo talaga, Martin. Clark City, 13 billion lang. Kalahati. Airport. Clark Airport Terminal and Expansion, 9.36 billion. Mas kailangan natin ng airport. I hate to say tanga. Pero ang ninipis nating mag-isip, mga Pilipino. Buti kung pare-parehas tayong mahihirap eh. Ano nangyayari? Tayo mahirap, sila mayaman. Sige. Mag-isip kayo. Yayaman ba ang Pilipinas sa ayuda? Diyan sa bridge. Yayaman tayo? Yes, pwede. Ang daming magagawang trabaho niyan eh. Kung ginawa mo na ng scholarship, marami pang makakapag-aral. Grand Central Station, 2.8 billion. Layo, no? Pwede ka magtayo ng Siam na Grand Central Station. Bicol International Airport, 4.7 billion. Layo, 5. Ulitin ko hindi lang mura, hindi lang papakinabangan ng mahabang panahon. Ayuda, 1 taon lang. Martin, isip. Bridge, 1.46 billion. Binondo Intramuros Bridge, 3.39 billion. Ilan na matatayo mo niyan? 8. Tanga.
CCLX, 30 billion. Malaki yan. Ay nako, wala na talaga tayong pag-asa sa mga politiko natin. Kaya sa susunod, mag-iingat po tayo sa mga iboboto natin, ha? Mag-iingat po tayo nang sa ganon ay hindi tayo nabubudol. Okay?